lalo na yung mga 2.5 pataas na ISO, nakita niyo yung pagkakaiba. Diba? Parang siyang parang sandy, parang ganun. Hindi siya sharp, wala yung detalye niya. So mas mataas is grainy, yung mas mababa, mas maganda yung detalye. So yan. So tatandaan niyo, pagka ISO 100 to 200, yun yung best for bright environments like tree light na mas maraming ilaw. So pagka ganyan, umaga hanggang tanghali hanggang mga 2 or 3, kung outdoor naman yung shoot ninyo, mga 100 to 200 ISO lang gamitin nyo. Siguro hanggang 400 pwede. Meron naman tayong tinatawag na high ISO, yun yung 1,600 pataas. Yun yung mga useful pag low light situations. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, pagka mas mataas ang ISO, magkakaroon na siya ng noise. o yung grain doon tawagin namin. So, dito na tayo. Ulit natin yung aperture. Hindi ano muna. Exposure triangle, babalikan ko lang ulit. Nandun yung ISO, yung shutter speed, tsaka yung aperture. Dapat yung tatlong yun, mas maintindihan ninyo kasi yung tatlong yun, yung ISO, shutter speed, and aperture, pag yun napag-aralan mo na kung paano yung mga tamang mga combination, mas maayos yung exposure ng larawan mo. So ISO, shutter speed, and aperture. Ito na. Composition guidelines. Ayan. Rule of thirds. Imagine that your image is divided into 9 equal segments. 9. So, ganyan. Tapos merong din na sa gitna. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 9. The rule of thirds says that you should position the most important elements in your scene along these lines or at the points where they intersect. Doing so will add balance and interest to your photo. Ayan, diba? Pwede naman sana ito lang kuha natin. So ngayon, medyo igigilid mo siya, medyo tataas mo para makita rin yung scene. So, isipin mo kung mas maganda, ito pang ganyan o yung ito lang. Di ba kahit paano yung mas maganda kita yung scene, di ba? Ito siya natin. Ito yung sinasabi kong linya. Ayan. Yan. Ito yung mga sinasabi. Ilagay mo yung subject mo dyan sa mga spot na yan, sa picture, para kahit paano makadagdag siya ng up-in. Ayan. Pwede rin naman ganyan. Ito lang. Kaso, para mas makita yung kung nasan yung ibon, huwag mo siya gitna para magkaroon siyang, para mas pinapil yung picture. Balancing elements. Placing your main subject off-center. Diba off-center? Kanina sabi ko yung sa gigilid nyo. As with the rule of thirds, it creates more interesting photo. But it can leave a void in the scene which can make it feel empty. You should balance the weight of your subject by including another object of lesser importance to fill the space. Now ito. Yan. So ito, gumamit ka ng rule of thirds, pero masyado kasing
Mabigat sa left. ano tong kilid. So magdadagdag ka ng iba pang elemento para kahit paano hindi maluwag. Ang tawag kasi namin itong maluwag eh. Maluwag yung picture, dapat medyo sisikipan mo. Yan, so dinagdag ko yung photographers para kahit paano may nadagdag na elemento sa picture. Yun yung binabalance mo yung background. Yan, ito. Diba ito? Pwede rin naman siya. Siya lang ang kuha ko kasi syempre meron mga sa mga scene kasi meron diyang isang spot para mas mapakita pa yung para mas mapaliwanag pa yung picture mo. Sino ba to? Si Hillary Clinton. So pwede mo na mag-focus lang sa kanya, pero dahil nakita ko yung scene na to, sinama ko yung scene na yun. So nagkaroon ng balance yung picture, yung background niya, napaliwanag kung sino siya. So kaya yun yung pinuha ko. Kaya dapat sa photography dapat malikot din yung mata ninyo. Kung ano yung wag lang kayo mag-focus sa isang subject. Dapat titignan nyo yung background niya para mas makatulong sa pagbigay din ng mensahe. Ito, yung leading lines, importante rin ito. When we look at a photo, our eyes is naturally drawn along lines. By thinking about how you place lines in your composition, you can affect the way we view the image, pulling us into the picture towards the subject. There are many different types of lines: straight, diagonal, curvy, zigzag, radial, etc. And each can be used to enhance our photo composition. Ayan ito. Ito si Harap ng tsaka si Pinay, yung time na yan. Medyo plain kasi yung picture nung time na yun eh. Wala ka talagang mapaglagyan ng... Parang pag kinula mo sila, yun lang, nakupo lang. So ngayon, yung leading lines, ito yung mga leading lines niya. Yung tatlong yan. So, nakatulong na na-frame yung mga subject ko, yes, Erap si Pinay. Nakatulong yun, yung mga bars na yan, para malid yung mata nung tumitingin dun sa subject ko. Yan yung mga leading lines. Kinulong mo. Kinulong mo yung dalawa. Ayan, ito naman, yung isang nire-rescue. Diba? Ito yung linya na yan. Tsaka to. Basta lahat talaga may mga linya talaga. Kaya dapat mas open yung mata natin sa pagtingin dun sa mga elements na yun para mas kumanda yung picture natin. Ayan. Ang lines. Hindi yung mga turista dun sa nire-rescue. Yan, ito. Isa pa to, symmetry and patterns. We are surrounded by symmetry and patterns.